Kumusta? Ako si Ate Krisha mula sa The Storytelling Project at ang kwento natin ngayon ay Dump Truck in My Heart. Orihinal na kwento ni Grace Chong, orihinal na guhit ni Dominic Agsaway. Salin sa Filipino ni Luis Gatmaytan. Gising na ako bago pa man bumulong sa akin si Mama. Liwa, gising na. Namumula ang kanyang mga pisngi, hindi sa pagkabilad sa araw. Mangyari madilim pa at masyado pang maaga. Dala yun ang pananabik. Umiingit ang aming tarangkahan. Lumalangit-ngit ang mga gulong ng sasakyan sa pagpreno. Nagtatahula ng mga aso. Nagtatawanan ng mga tao. Bakit po? Tanong ko kay Mama habang nagkukuskus ng mga mata. Di ba't ngayon ang unang anibersaryo ng kamatayan ng Lola Masing mo? Bangon na! Nandito na ang buong angkan natin. Sabi niya habang patakbong sinasalubong ang bawat isang dumarating. Biglang naalala ko ang lahat at muling naramdaman ko ang bigat ng nakadagang dump truck sa puso ko. Nakaparada roon mula nang mamatay si Lola Masing. Sobrang namimiss ko siya. Nang pumanaw si Lola, pinilit kong wag umiyak pero nanakit ang lalamunan ko. Kumakanta lang siya nang biglang bumagsak siya sa sahig. Ipinikit ang kanyang mga mata at hindi na muling dumilat pa. Ganun lang. Sa kanyang burol, sinabi sa akin ni Papa, Liwa, anak. Isipin mo na lang nakasama siya ng mga anghel na nagkakantahan sa harap ng Diyos. Pero ang kaya ko lang isipin ay yung kumakanta si Lola Masing sa loob ng aming bahay. Idinagdag pa ni Mama, nasa langit na ang lola mo, masayang masaya na siya roon. Ewan ko, pero kahit ano pang sabihin nila, hindi ko maintindihan kung ba't kinuha na ng Diyos ang aking Lola Masing. Bunso ang nanay ko sa 5 anak ni Lola Masing. Nang mamatay si Lolo, sa amin na namalagi si Lola Masing. Kasi nasa ibang bansa ang iba pa niyang mga anak. Palagi niyang sinasabi, ito ang aking bayan, dito ako pinanganak, dito rin ako mamamatay. Noong ipinanganak daw ako, sabi ni tatay, walang ginawa si Lola kundi masdan ako sa bintana ng nursery ng ospital. Iyan ang pinakabunso kong apo. Hindi ba't kay ganda niya? Sasabihin daw ni Lola Masing sa bawat taong mapapadaan doon. Kwento ni Mama, nang iniuwi raw ako sa bahay, mas napadalas pa raw ang pagkanta-kanta ni Lola. Kayang-kaya akong patulugin ng malamyos niyang tinig at lalo pang gumaganda ang aking mga panaginip. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Siya ang may pinakamalambing na tinig sa buong mundo. Liwa, hinahanap ka na ng lahat. Nagulat ako sa tinig ni Papa. Lalo akong nadismaya nang marinig ko ang ingay nila. Wala na. Bukod sa akin. Ang nakakamiss kay Lola Masing. Lalong bumigat ang dump truck sa puso ko kaya parang hindi ako makagalaw. Naririnig ko na may nagkakwentuhan, may nagbubungis-ngisan, nagkakainan at may mga supot na binubuksan. Lahat nagkakasayahan. Ipinagsasaya ba namin ang kamatayan ni Lola? Pagwawan ko. Mukhang nabasa ng isa sa mga tiyuhin ko ang laman ng aking isip. Bigla niyang inanunsyo sa aking mga pinsan. Mga bata, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang naging buhay ni Lola Masing.
Nandito na ang bunso ng pamilya. Bati ng aking mga tita na abala sa paghahanda ng engrandeng tanghalian. Naku, kamukhang kamukha mo na ang iyong lola Masing. Gulat na sabi ng aking mga tito. Liwa, kumusta? Nag-uunahang niyakap ako ng aking mga pinsan. Kinurot nila ang aking mga pisngi at binigyan ako ng mga regalo. Anong handa natin? Kaldereta at ibig kong sabihin, anong panghimagas natin? Napahagikik si mama. Di yung paborito mo. Ang malalaki at kilalang Manila mangoes. Itinuro niya ang kaing ng hinog na mangga sa ilalim ng mesa. Pwede mong ubusin lahat yan. Napahalakhak ng todo si mama. Pati ang kanyang mga kapatid. Halos maluha sila sa katatawa. Pumadyak ang kanilang mga paa at pumalakpak ang mga kamay. Ano pong nakakatawa? Tanong ko kay mama. Nagpatuloy lang sila sa pagtawa. Pumalibot ang aking mga pinsan, nagtataka. Ano po ang joke? Huminto na ang tawanan, sabi ni mama. Sige mga bata, makinig kayo. At ikinuwento ni mama kasama ang aking mga tito at tita ang isang pambihirang kwento. Noong maliliit pa kami, nakatira kami sa isang barong-barong. Sapat lang ang kinikita ni tatay para mapakain kaming lahat. Ang inyong lola Masing at kaming 5 magkakapatid. Kaya gumagasta kami para sa talagang kailangan lang. Hindi sa kung ano ang gusto namin. Walang handaan kapag may birthday. Walang birthday cake? Sabad ng isang pinsan. Shh! Ayaw naming hindi marinig sa kwento. Cake, walang regalo, walang bagong damit, walang bagong sapatos. Pinasasalamatan lang namin ng Diyos para sa isang panibagong taon. Tuwing tag-araw kapag panahon ng mangga, kaming 5 magkakapatid ay naglalaway na lamang sa mga manggang itinitinda sa bangketa. Pero kahit wala kaming sapat na pera, bumibili ang lola niyo ng isang mangga tuwing linggo. Kumuha si mama ng kutsilyo at dumampot ng isang mangga mula sa kaing. Hihiwain ni Lola Masing ang mangga. Una, yung pisngi sa isang bahagi. Tapos, yung kabilang pisngi naman. Kaya ngayon, meron na siyang 3 piraso. 2 pisngi ng mangga at 1 buto. Tapos, hihiwain niya sa gitna ang parehong pisngi. Tsaran! Meron na siyang 5 piraso. 1 manggang hinati sa 5. May nakalaan para sa bawat isa. Hindi yun patas. Tutol ko, ang buto ang pinakamasarap na parte. Pwede mo itong dilaan ng matagal. Tiyak na mapupunta ang buto sa paborito ni Lola. Sang-ayon ng isang pinsan ko. Pantay ang pagmamahal ni Lola Masing sa bawat isa sa amin. Diin ng isang tita ko. Pero may nakakuha pa rin ng buto. Pamimilit ko pa. Sa pagiging patas, dyan magaling ang lola nyo. Tuwing linggo, may isa sa amin na makakakain ng buto. Kaya lahat kami ay may araw na makakakain ng buto. Paliwanag ng isang tito ko.
Talaga po? Manghang-mangha kaming lahat. Iyan ang natutunan namin sa kanya tungkol sa pagiging patas. Walang lamangan. Ngayon na kaya na namin bumili ng mangga, napapatawa kami kapag naaalala namin yun. Pero hindi naman po yun nakakatawa. Kahanga-hanga po yun. Ako, natatawa lamang kami dahil sa kakaibang paraan ng pagtuturo sa amin ni Lola Masing kung paano maging patas. Lahat kami ay pare-parehong pinagpala at pinalaki kami ng isang taong kagaya niya. Sabi ng isa ko pang tita, inihilig ni Mama ang ulo niya sa balikat ni Papa. Pero bakit po tayong iniwan ni Lola Masing? Ito pa rin ang tanong na nasa isip ko habang pinipigilan ng sariling maiyak. Liwa, hindi tayo iniwan ng lola mo. Tingnan mo, lahat tayo rito ay nagkukwentuhan kung gaano siya kabuting tao. Nandito lang siya, dito, sa ating mga puso. Sabi ng isa ko pang tita habang tutop ng palad ang dibdib niya. Nariyan siya sa habang panahon. Dagdag ni Papa habang itinuturo ang aking puso. Parang buhay siya? Tanong ko. Lagi nating maaalala ang kanyang naging buhay, hindi ang kanyang kamatayan. Paliwanag ni Papa. Kaya ngayong araw na to, ipinagdiriwang natin ang kanyang naging masayang buhay sa piling natin. Dagdag pa ni Mama. Ipagdiwang ang buhay ni Lola Masing. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinipilit ang sariling magsaya. Isang mangga pa nga dyan? Sabi ng isang tita ko habang dinidilaan ang hawak niyang buto. Mas malakas na halakakan ang pumailan lang. Pumunta ako sa aking kwarto at tila magic. Nakita ko at narinig ko si Lola sa aking isip. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Umawit siya habang hinahati ang isang mangga sa 5 piraso. Bigla, ang nakaparadang dump truck sa puso ko ay umusad ng papalayo. At naramdaman ko, gusto kong magsaya. At dyan nagtatapos ang kwentong Dump Truck in My Heart o Dump Truck sa puso ko. Muli, ako si Ate Krisha mula sa The Storytelling Project. Imagine, create, share.